At kaugnay niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, direktamente live mula dyan sa may compound ng Kingdom of Jesus Christ sa bahagi pa rin ng Davao. Ariyan si Bombo Danica Baguio. Bombo Danica, please come in. Bombo Dennis and mga kabombo at mahigit 2,000 personahe ng Philippine ng Police Regional Office 11 kasama na rin ng PRO 12 at saka 13 ang muling sumulong dito at nagsilbi ng warrant of arrest doon dito sa Kingdom of Jesus Christ compound matapos na kanina nakausap din natin na exclusive si Dr. Lorena Badoy na ayon sa kanya naniniwala siya na ang itong muling pagsilbi ng warrant of arrest doon kay or dito sa Kingdom of Jesus Christ compound ay isang daan upang ayon kay Dr. Lorena Badoy ay masira ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi dito sa naging panayam din natin kay Dr. Lorena Badoy, Bombo Dennis at mga kabombo, naniniwala sila na ito ay isang paraan upang sirain hindi lamang ang mga Duterte ngunit kasama na rin ang buong Davao City. And kanina 5 a.m. ng umaga, Bombo Dennis at mga kabombo, ayon kay Dr. Lorena Badoy, nung pumasok ang mga kapulisan dito sa Kingdom of Jesus Christ compound, sinira umano ang maraming mga CCTVs and ayun nga kay Badoy, naniniwala din siya na ginawa ito ng kapulisan dahil may plano sila na magtanim ng illegal na mga droga. And nagkahapon dito, Bombo Dennis at mga kabombo, may mga eroplano umano na galing sa Estados Unidos ang nag-iikot-ikot at nagmamanman within the Kingdom of Jesus Christ compound kung saan naniniwala rin ang Kingdom of Jesus Christ compound members or Kingdom of Jesus Christ members na naibenta na umano ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang buong bansa na Pilipinas. And with regard nito, naniniwala din ang Kingdom of Jesus Christ members na ang itong hakbang nito ng kapulisan ay naibigay na umano ang kalahati ng pabuya na kung saan maalala na 10 million pesos ang pabuya na nakapatong kang Pastor Apollo Kibuloy, maliban pa doon sa mga kasamahan niya may 1 million pesos din na patong sa kada ulo ng mga members. Okay, Bombo Danica, ito siguro pakinggan natin yung naging panayam ninyo dyan kay Dr. Lorena Badoy. Dr. Lorraine, ano po yung masasabi ninyo regarding nung may eroplano raw po from US na lumilipat at nagmamanman dito kahapon? Yeah, kasi the ones behind all of this is the United States, no? Meron silang trumped up charges kay Pastor at natatakot sila na haharap na sila sa korte kasi si Pastor noon pa siya ready magpumarap sa korte sa US. Pero laging inuurong ng US government kasi natatakot sila malalaman na nagsinungaling sila. No? So, urong sila ng urong. Malapit nang hindi na nila pwedeng iurong. Mayo pa. Dapat November pero inurong na naman nila. Ang US government ang parating nag-uurong ng kaso. So, hiningi nila kay Marcos, dito kay Bongbong Marcos, ang ulo ni Pastor. At si Bongbong Marcos, traidor. Kasi ang isinumpa niya, dapat siya ang magpoprotekta at magdedepensa ng bawat Pilipino at ang soberenya ng ating bansa. Pero ano nangyari sa kanya? Alila siya ng Amerika. Okay, Bombo Danica?
Kabombo Dennis at ang mga kabombo, dahil sa naging hakbang itong PRO 11, PRO 12 at PRO 13 sa pangunguna din ni Police Brigadier General Torre III, naging tensyonado kanina ang pagpasok ng ating mga kapulisan, and actually may mga ibang members din dito ng Kingdom of Jesus Christ na nahimatay, Bombo Dennis, dahil yung iba nga wala pang tulog dahil dun sa mga natanggap nilang mga impormasyon, binabantayan nila ang kanilang compound upang walang maiplanta na mga illegal nga droga batay doon sa mga nakalap nilang mga impormasyon, Bombo Dennis at ang mga kabombo. Pero nilinaw ni Police Brigadier General Torre III na hindi ito ang tamang oras upang makipagdebate dahil sinusunod lamang nila ang utos mula sa korte. And sinusubukan pa ng mga taga-suporta ni Kibuloy na makiusap kanina nga madaling araw bago makapasok ang ating mga kapulisan doon sa Kingdom of Jesus Christ compound, na kung saan tumanggi si General Torre III na makinig sa kanila at mahigpit na ipinapatupad ang utos na pumasok sa KOJC compound. Maalala din na formal nang inanunsyo ng KOJC kaninang madaling araw ang pag-withdraw ng kanilang suporta kay PBBM or ni Ferdinand Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung saan kinumpirma din sa naging eksklusibo nating pakikipanayam doon kay Dr. Lorraine Badoy na mamaya may plano ang Kingdom of Jesus Christ members na susulong sila doon sa Malacanang upang manawagan na mag-resign na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa ginawa niya walang utang na loob ang ating Pangulo doon sa mga ibinigay na suporta ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, noong siya ay nangangampanya pa lamang bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. And yun nga, tinawag pang betrayal of trust ng opisyal ang hakbang ni PBBM dahil sa pagtataksil kay Pastor Apollo Kibuloy. Bombo Dennis, how's that? Okay, sige. Kumustahin ko na lamang yung lagay ng panahon dyan dahil kung ganito na marami yung nakapaligid at may mga aksyon na nangyayari ngayon dyan sa bahagi ng compound, itong Kingdom of Jesus Christ compound. Kumusta yung lagay ng panahon, Bombo Danica? Bombo Dennis, kahit pa man na may kahit pa na yung panahon natin dito ay medyo makulimlim, hindi ito naging hindi ito naging hadlang, rather upang maging hadlang na hindi makapag-operate ang ating mga kapulisan. And yun nga, pagdating natin dito within the area, Bombo Dennis, kanina kahit madaling na araw yung mga KOJC members, ayon kang Dr. Lorena Badoy, na wala pa silang tulog. Yun nga, nagkakasakit na ro yung iba. Actually, Bombo Dennis, dagdag ko na lang din na may mga bata daw kanina sa loob na ipinasok nila doon sa kanilang clinic kasi nga naka-feel na naman ng trauma, Bombo Dennis, and even yung mga senior citizens na nakatira dito sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ compound. Okay, si Bombo Victor may tanong din. Bombo Vic? Bombo Danica, nabanggit nga ni Police Brigadier General Torre III na inaasahan nila o naniniwala sila na ngayong araw ay mahuhuli nila itong si Pastor Apollo Kibuloy, maging yung mga iba pang akusado dito sa isinampang kaso laban sa kanila. Gaano ba kalawak itong Kingdom of Jesus Christ at sa tingin mo ba totoo itong masasabi ni ni General Torre na ngayong araw nila mahuhuli ang pastor? Yes, Bombo Dennis, regarding to sa question mo kung gaano kalawak, as far as from the information galing kay Dr. Lorraine Badoy, 30 hectares ang lawak nitong KOJC compound. And doon naman sa tanong mo kung regarding nito sa naging operasyon nila na mahuhuli nila si Pastor Apollo Kibuloy, ayon kay Dr. Lorraine Badoy, wala naman daw talaga dito si Pastor Apollo Kibuloy. Doon kasama na rin nung iba pang apat na patuloy na hinahanap ngayon ng ating kapulisan. Yun nga, dahil sa hakbang nito na ginawa ng ating kapulisan, marami umanong mga kabataan
ang na-trauma. Actually, makikita mo dito sa aking likod, Bombo Victor at mga kabombo, marami ang mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ na tawag nito, maraming sinasabing pangalan o tinatawag na mga pangalan doon kay General Torre na keso umano sinungaling at gumagawa ng kung ano-anong mga kwento dahil nga umano may plano at nagpapasikap si General Torre III upang maging PNP chief o maging chief ng Philippine National Police sa panahon na mahuli nila si Pastor Apollo Kibuloy. Sige, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Bombo Danica, at sa ating coverage team dyan pa rin sa Davao City. At yan ang ulat mula yung pila ng Bombo Radyo Davao. Ito si Bombo Danica Baguio para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta radyo, Bombo! Samantala, naniniwala ang Philippine National Police sa Pier 11 o dyan ho sa may bahagi ng Davao na maaresto nila ngayong araw. Ito hong nagtatagong puganting pastor na si Apollo Kibuloy at mga kapwa akusado nito. Ayon kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, patuloy ang kanilang paghahanap sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa paniniwalang ang nasa loob nito ang nagtatagong pastor. Nanawagan rin ito kay Kibuloy na sumuko na at huwag nang pahirapan pa ang kanya mga taga-suporta at mga taga-sunod. Sa ngayon, bantay sarado ng pulisya ang buong paligid ng compound habang isinisilbi nga ang warrant of arrest laban sa mga akusado. Sinabi pa ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na sa ngayon ay payapa silang nakakagalaw sa loob ng nasabing compound. Kaugnay niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pagsisilbi nga ng warrant of arrest kanina medyo nagkaroon ng tensyon dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Davao. Aabot sa 12,000 mga kapulisan ang nakiisa sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ compound, Buhangin, Davao City alas 5 ng umaga ngayong araw. Dahil dito, naging tensyonado ang kampo ng mga pulisya at membro ng KOJC lalo pa sa paglalaban ng kanilang mga karapatan. Pero nilinaw ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi ito ang tamang oras upang makipagdebate dahil sinusunod lamang nila ang utos mula sa korte. Sinubukan pa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na makiusap, ngunit tumanggi na si Torre na makinig sa kanila at mahigpit na ipinatupad ang utos na pumasok sa KOJC compound. Matatandaan na formal nang inanunsyo ng KOJC ang pag-withdraw ng kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil na nga rin sa mga ginagawang aksyon ng mga pulisya sa labas ng mga propriedad ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa ginawang press conference kagabi, magkahalong puot at pagkadismaya ang nararamdaman ng mga membro at taga-suporta ni Pastor Kibuloy. Ayon kay Eleanor Cardona, Executive Secretary ng KOJC, na nakahanda na rin silang magsagawa ng pagmarcha sa labas ng Malacanang upang ipakita ang kanilang pagkondena sa mga hakbang na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Cardona, walang utang na loob si PBBM sa tulong na ibinigay sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy na media platform noong tumakbo ito bilang Pangulo. Tinawag pang betrayal of trust ng opisyal ang hakbang ni PBBM dahil sa pagtataksil kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil dito, nanawagan ng KOJC sa maraming Pilipino na magkaisa sa pagpapatupad ng kanilang plano dahil alam nilang hindi lamang ang kanilang simbahan ang nakaramdam at nakaranas ng hirap, kundi maging ang mga mamamayang Pilipino. We are withdrawing our support from this broken, evil regime. It's live all over the world. It's live all over the Philippines. Mula kanina naka-live na tayo. Lahat yan, lahat ng ginagawa nila, ng panghaharas dito, na-live na po yan lahat. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Nico Montisilio. Para sa the number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!